Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Sa Ebanghelyo, hindi hinahatulan ng Panginoon ang mayayaman, ngunit ipinaalala niya sa atin ngayon na anuman ang iyong labis ay pangangailangan naman ng iyong kapwa. Higit sa panlabas na pagtalima sa mga batas ng relihiyon, mas mainam na ebidensya ng tunay na pagsunod sa Ama ang pagkalinga at pakikipagkapwa-tao sa mahihirap at mga nagmula sa ibang kultura. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at hingin natin ang pagpapatawad at pagpapala ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, Kristo. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitasan. Papuri sa Diyos, sa kaitasan.
sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami taguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ipinakikita ng karunungan sa tao kung ano ang tunay na mahalaga para sa Diyos. Hinihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto o pilak, kalusugan o kagandahan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing ay karunungan. Ang pilak na may nagnimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Kung umaga'y ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon maging ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain.
Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo, ipadama, awit kami, masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, awit kami, masaya. Tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos at nababatid niya ang laman ng ating mga puso at isipan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebrero. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit sa matalas kaysa malinmang tambak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at tutak sa bato. At ng katatabo ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantag sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhika. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman.
Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos sa isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Mga kapatid, sa nabanggit nga po kanina sa paunang salita, tayo po ngayong linggo, tayo po ay nagdiriwang sa linggo ng mga katutubong Pilipino. At hindi lang po katutubong Pilipino, kundi linggo rin ng mga karukhaan o mga dukha. Kaya sa misang ito, alalahanin natin yung mga kapatid natin na mga katutubo, lalong-lalo na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ang ating mga katutubong Pilipino ay nakakaranas ng pang-aabuso mula sa ibang tao. Kaya ipanalangin natin sila sapagkat sila ay may dignidad din. Sila ay may buhay din. Marapat lang na sila ay alagaan at sila ay aarugain. Mga kapatid, sa tuwing po tayo ay bibisita sa simbahan, sa tuwing po tayo ay nagsisimba, o sa tuwing tayo ay nagdarasal, ni minsan po ba, kapag tayo ay nagdarasal o nagsisimba, ni minsan po ba tayo ay nagtatanong sa Diyos na, "Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin para magkaroon o magkamit ng buhay na walang hanggan?" Natanong nyo na po ba yun kapag kayo nagdarasal? No? Kapag kayo pumapasok sa simbahan, ni minsan ba natanong nyo ang sarili nyo, "Lord, ano po ba ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan?" Siguro po sa atin dito, kadalasan, kapag may mga dasal tayo sa Diyos, siguro yung mga dasal natin ay, "Lord, kailan kaya ako yayaman? Lord, kailan kaya ako mananalo sa loto na hindi naman tumataya?" No? Yung mga ganun klaseng dasal. Pero, ni minsan po ba, it is a personal question na sa ating sarili, tanungin natin ang Diyos kung ano ang dapat natin gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ating pong ebanghelyo na narinig po ninyo na may isang binatilyo. At ang binatilyong ito ay tumakbo papunta kay Jesus. At hindi lang tumakbo at nang dumating siya kay Jesus, lumuhod pa siya. Di ba? Nakikita natin yung sincerity niya. Kasi hindi lang tumatakbo, lumuhod pa. Alam niyo po, nung panahon ni Jesus, ang tanging tumatakbo lang ay walang iba kundi ang mga alipin. Kapag ikaw ay mayaman, hindi ka pwedeng tumakbo. Hindi yung eleksyon, ha? Tumatakbo sa eleksyon, yung mga mayayaman. Hindi po. Nung panahon ni Jesus, ang tanging alipin lang ang pwedeng tumakbo. Hindi pwede ang mayayaman. Kaya itong mayaman na ito ay napaka-sincere. Merong sinseridad sa kanyang tanong. Kasi nga, nung tumakbo siya, lumuhod pa siya. Biruin mo, mayaman ka, tumakbo ka at lumuhod ka sa isang tao, sa isang guro. Siguro hindi niya kakilala, siguro narinig niya na ang mga ginagawa ni Jesus at nagtanong. Alam niyo po ba kung ang tanong niya? Simple lang. "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sana ganun tayo. Sa araw-araw natin na pagdarasal,
Sana ganun yung dalangin natin. Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Nung tinanong si Jesus kung ano ang dapat gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan, ang una pong sagot ni Jesus ay walang iba kundi ang pagsunod sa utos ng Diyos. That is the basic requirement. Gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan? Follow the 10 Commandments. Follow the 10 Commandments. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng utos para sa ating kapakanan. At ang utos na ito ang siyang gagabay sa atin paano maging mabuting Kristiyano, paano magiging mabuting tao. At sa ating pagiging mabuti, masasabi natin na tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa ating pagiging mabuti, masasabi natin na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Mga kapatid, sa paniniwala ng mga Hudyo, na kapag ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, ikaw ay pagpapalain. Which is true. Kahit saan mong babasahin sa Biblia, kahit sinong propeta pa ang magsasabi, palagi talaga nilang pinapaalalahanan ang mga tao na sundin nyo ang utos ng Diyos sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng pagpapala. At hindi lang pagpapala, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. That is the basic requirement. Obey. Live out God's commandments. Ang tanong, sinusunod ba natin? Ang tanong pa, alam ba natin ang 10 utos ng Diyos? No? Meron pong isang kwento, meron pong isang seminarista. Ang seminarista po ay papunta ng Australia. Sa immigration, sa airport, nakita ni isang immigration officer na siya ay isang seminarian. Sabi ng immigration officer, seminarian ka pala. Sige nga, kung seminarian ka, sige nga, i-recite mo yung 10 Commandments. Yung seminarian, dahil nakalimutan niya kung ano yung pagkakasunod-sunod ng 10 Commandments, sabi niya, Sir, di ba po ginawa na lang 2 ni Jesus ang utos niya, hindi na po 10? Mga kapatid, isa itong paalala sa ating lahat. Paano natin maisasabuhay ang utos ng Diyos kung tayo mismo hindi natin alam kung ano yung utos ng Diyos? Di ba? It is a basic requirement. Do you want to be blessed? Of course, follow God's commandments. Kahit na si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, love one another as I have loved you. That is my commandment. Love God. Love your neighbor. That is my commandment. Yun po ang unang pangunahing requirements o pangangailangan. This is a challenge for us in our gospel of today. Kasi minsan, nabubulag tayo sa mga biyaya o natatanggap o nakakakamta natin. Alam niyo po ang binatilyo nung sinabi ni Jesus na siya ay para magkamit ng buhay na walang hanggan, ay kailangan sundin ang utos. Napaka-proud niya. Panginoon, ginagawa ko po ito mula pa ng pagkabata ko. Pero parang may kulang. Hindi niyo po ba naiisip na kahit ginagawa mo ang lahat, pero ang paggawa ng munang mabuti ay para sa iyong pansariling kapakanan lang o personal na kabutihan, parang may kulang pa rin. Minsan nararanasan natin yun. Yun din ang nararanasan ng binatilyong ito. Ginawa niya ang lahat, sumusunod siya sa utos ng Diyos. Pero ang pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi lang para sa inyong personal na kabutihan, kundi ito ay may responsibilidad din para sa
atin. Meron tayong tungkulin. Okay, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos, tayo ay pinagpala ng Diyos. Totoo yun. Pero ang pagpapala na tatanggap natin ay may kaakibat na responsibilidad o tungkulin sa ating kapwa. Kasi kapag ang mga natatanggap na biyaya natin ay pinipersonal lang natin, parang may kulang pa rin. Parang may kulang. At yun ang nararanasan ng binatilyo. Nakapokus siya sa pansariling kabutihan o personal na kabutihan. Ganon din tayo, no? Minsan kapag nakapokus tayo sa personal na kabutihan natin, minsan nakakalimutan natin yung ibang tao, yung kapwa natin. Hindi natin alam na yung mga pagpapala na tatanggap natin, yung mga biyaya na tatanggap natin, ito ay may kaakibat na tungkulin. Kaya nga po sa linggong ito, tayo ay nagdiriwang sa linggo ng mga katutubong Pilipino o linggo ng mga dukha. Na ang ibig sabihin na tayo, kapag may mga pagpapalang natatanggap sa buhay natin, marapat lang na tungkulin natin ang ibahagi natin sa ibang tao. Huwag natin kalimutan ang mga taong nangangailangan ng tulong natin, maging material man o maging financial man yan, o personal o presensya o oras na humihingi ng tulong natin. It is a reminder for us, my dear friends. Kasi ang nangyayari sa tao, kapag natatanggap niya ang pagpapala, pinagpala siya, minsan nagiging sakim, minsan nagiging madamot, minsan nagiging attached na masyado sa mga material na bagay, sa mga kayamanan kung anong meron siya. Masakit. Masakit ang mga ganitong klaseng realidad na merong mga tao na nakafocus lang sa kanilang personal na kabutihan. Nakakalimutan nila ang ibang tao na nangangailangan. At ang linggong ito ay isang paalala sa ating lahat. Ano po ang sinabi sa ating paunang salita? Ang ating labis na biyaya, kung anong meron tayo, ay pangangailangan din ng ibang tao. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin sa English nun? One man's garbage is another man's treasure. Kaya huwag tayong maging sakim. Huwag tayong maging madamot kung anong meron tayo. Dahil kapag sumusunod tayo sa utos, pagpapalain tayo, tama yun. Pero yung mga pagpapala natin ay may kaakibat na tungkulin. Ibahagi natin sa iba, lalong-lalo na sa mga dukha na ipinagdiriwang natin sa linggong ito. Amen? Minsan natatanong po tayo sa sarili natin, Father, hindi naman kami mayaman. Wala naman kaming material na bagay na pwedeng ibahagi sa aming kapwa. Hindi po ganon. No? Walang mayaman na hindi nangangailangan. At walang mahirap na hindi nakakapagbibigay. Ano man ang estado mo sa buhay, ikaw man ay mayaman o mahirap, kailangan mong ibahagi kung anong meron ka. Hindi man sa material na bagay, kundi pati oras, simple lang. Oras, presensya, ganun ang meron tayo. At higit sa lahat, pagmamahal. Wala ako nito, pero meron akong pwedeng maibigay sa kapwa ko. Presensya, oras. Yun ang pwede nating gawin. Yun ang paggawa ng mabuti para sa kapakanan ng ibang tao. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin sa misang ito, isa pong hamon para sa ating lahat, nawa sana, sa mga biyaya na natatanggap natin, huwag nating kalimutan yung mga taong nangailangan ng tulong natin. Alalahanin natin sila.
sapagkat tayo ay may kanya-kanyang tungkulin para sa iba. Sa pagdiriwang natin sa linggo ng mga katutubong Pilipino, alalahanin din natin yung mga katutubong Pilipino, mga kapatid natin, nakakaranas ng mga pang-aabuso. Alam niyo ba bakit? Bakit may mga katutubong inaabuso o naaabuso? Sapagkat may mga taong sakim na handang kunin ang lahat ng ari-arian ng mga katutubo o anong meron sila. Ito yung totoo. Kung saan parte ng Pilipinas, Mindanao man yan, Visayas man yan, o Luzon man yan, may mga katutubong Pilipino na nagdurusa sapagkat sila ay itinatakwil, lalong-lalo na yung mga taong may kapangyarihan at sakim. Iniisip nila ang pansariling kabutihan lamang at hindi yung kapakanan ng iba. Isa itong paalala sa atin sa linggong ito. Sad to say, meron din mga mayayaman na anong ginagawa nila? Dahil itong mga mahihirap at mga katutubong Pilipino ay walang alam sa batas. Inaangkin nila ang lupa ng mga katutubo ng dahan-dahan, personal na inaangkin at personal na kinikimkim na hindi sa kanila. It is a reminder for us. Nawa sana sa pagpapatuloy natin sa misang ito, bigyan tayo ng Diyos ng lakas at kakayahan upang tayo makapaglingkod sa Kanya ng may galak at makapaglingkod sa ating kapwa, lalong-lalo na sa nangailangan ng tulong ng mga mahihirap, at nawa tayo ay makagawa ng mabuti para sa kapakanan ng iba. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag po natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na uli na ng mga tay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob, tayo'y manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat nananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ng anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang yayamang kinagisnan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng aming mga kapatid na pumanaw ang tunay na kayamanang inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama Panginoon, dinggin mo ang Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, ngunit ihahando sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kalwalhatian. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal at ligtas mo kami dalawa. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na ang mga kapatid namin na inaalala namin sa misang ito. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ng kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos na turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
nasa langit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At ihanda mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Unang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatulos sa iyo. Kahit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa pakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Gawara nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawara nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kawiling niya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.